Dumagundong ang palakpakan sa buong auditorium. Para kay Jose, ang ingay ay parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bawat kabog ng puso niya ay tila isang malakas na suntok. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Hirap siyang huminga. Bilang valedictorian ng Class of 2024, Maria Angeles Reyes, ang pangalan. Ang pangalan ng kanyang panganay. Sa isang iglap, ang libu-libong palakpak ay naglaho. Napalitan ito ng isang matalim na tunog mula sa nakaraan. Isang tunog na 20 taon na niyang pilit kinakalimutan. Ang pagsara ng pinto. Isang gabing madilim, umuulan. Si Carmen, ang kanyang asawa, ay tumalikod. Walang salita, walang paalam. Ang tanging alaala na iniwan nito ay ang malamig na hampas ng hangin mula sa pintong isinara nito ng tuluyan. Naiwan siyang tulala. Karga ang 2 umiiyak na sanggol sa kanyang mga bisig. Maria at Josefina. Ngayon, ang mga palakpak ay bumalik. Mas malakas, mas mataginting. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Jose. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng tagumpay. Ang bawat araw na pagtutulak niya ng kariton sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat gabing halos wala silang makain. Ang bawat pagtitiis. Lahat ng yon ay nagbunga sa sandaling ito. Napatingin siya sa entablado. Doon, nakatayo ang kanyang 2 anghel. Si Maria, ang kanyang panganay. Hawak ang gintong medalya, matatag at seryoso ang mukha, tulad niya. At sa tabi nito, si Josefina, ang kanyang bunso, ang salutatorian na may ngiti sa mga labi na kasing tamis ng nangiti ni Carmen noon, ang kanyang mga anak, ang kanyang yaman, ang kanyang buhay. Tay! Tay! Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kambal pagbaba nila ng entablado. Amoy ng tagumpay, amoy ng pangarap. Naramdaman ni Jose ang pagmamalaki na halos sumabog sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya sa balikat ng kanyang mga anak. Sa harap ng lahat, wala siyang pakialam. Ito ang araw nila. Ngunit ang mga pangarap, gaano man katayog, ay kailangang bumaba sa lupa. Kinagabihan, sa kanilang maliit na bahay na puno ng tawanan at pansit na handa ng kanilang mga kapitbahay, ang katotohanan ay unti-unting lumitaw. Hawak ng magkapatid ang 2 magkahiwalay na sobre. Ang logo ng pinakaprestihiyosong medical school sa bansa ay nakatatak dito. Binabati kita. Tinatanggap ka na. Basa ni Josefina sa kanyang sulat, nanginginig ang boses sa tuwa. Ako rin, Josa. Sabay tayong magiging doktor. Sigaw ni Maria at muli silang nagyakapan. Pinanood sila ni Jose mula sa isang sulok, isang ngiti sa kanyang labi. Ngunit may aninong gumuhit sa kanyang mga mata. Alam niya ang kasunod nito. Ang tuition fee, ang mga libro, ang mga gastusin. Ang halaga ng pangarap ay isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Nang gabing iyon, nang humupa na ang selebrasyon at tanging ang 3 puso na lamang nila ang naririnig sa katahimikan, nag-usap sila. Walang nagsinungaling, walang nagtago. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Jose, kahit ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Gagawa ng paraan si tatay. Kahit magkanda ko ba ako sa pagtutulak ng kariton, makakapag-aral kayo. Ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya ang pag-aalala na pilit nilang tinatakpan ng mga ngiti. Kinaumagahan, ginising si Jose ng amoy ng kape. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang kanyang kambal na seryosong nag-uusap sa kanilang maliit na lamesa. May mga papel na nakakalat. Mga numero, mga listahan. Tay, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. May plano na po kami. Hindi na po muna kami magmemedisina, dugtong ni Josefina.
at hinawakan nito ang magaspang na kamay ng kanilang ama. Pero tutuparin pa rin po namin ang pangarap natin. Sa ibang paraan, ipinakita nila kay Jose ang kanilang plano. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang naipon na pera mula sa mga scholarship at maliliit na trabaho para magtayo ng isang maliit na karinderya. Ang karinderya na dati nilang pinapangarap para may pambili lang ng libro. Magluluto kami, Tay. Ang mga recipe ni Lola na itinuro ninyo sa amin, sabi ni Maria. Palalaguin natin ito at kapag kaya na natin, babalik kami sa pag-aaral. Pangako po, Tay, sabi ni Josefina. Naramdaman ni Jose ang isang kirot at paghanga ng sabay. Ang pangarap ng kanyang mga anak, isinakripisyo para sa kanya, para sa kanilang pamilya. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Niyakap niya ang kanyang mga anak at sa pagkakataong yun, alam niyang hindi sila mabibigo. Sa loob ng isang linggo, ang kanilang maliit na pwesto sa kanto ay naging isang pugad ng pag-asa. Sila mismo ang nagpinta, nagkumpuni ng mga sira-sirang upuan at naglinis ng bawat sulok. Ang kanilang pagod ay napapalitan ng tawanan at pananabik. Isang hapon, habang nagpupunas ng isang lumang mesa na nakuha nila sa murang halaga, may napansin si Josefina. Isang bagay na nakasiksik sa ilalim. Isang itim na leather briefcase. Kanino kaya to? Tanong niya habang kinukuha ito. Mukhang mamahalin, mukhang mabigat. Baka may naiwan lang na customer kahapon, sabi ni Maria. Lumapit ito para tingnan. Buksan natin. Baka may pangalan. Mungkahi ni Josefina. Dahan-dahang binuksan ni Josefina ang dalawang silver na kandado nito. Narinig nila ang isang click. Itinaas niya ang takip. Sabay silang napasinghap. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Sa loob ng briefcase, maayos na nakasalansan, ay mga bundle ng pera. Mga tig-1,000 piso. Napakarami. Halos mapuno ang buong briefcase. Isinara ko kaagad ang briefcase. Ang tunog ng paglapat ng takip nito ay kasing lakas ng kabog ng dibdib ko. Ano ka ba, ate? Bakit mo isinara? Gulat na tanong ni Josefina. Hindi atin yan, Marin kong sabi. Ang mga salita ay tila mga batong lumabas sa aking bibig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng kapatid ko. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang ideya na kumislap sa kanyang mga mata. Ate, alam mo ba kung anong kayang gawin ng perang yan? Ito na yon. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Pang-medical school natin. Pang-renovate ng bahay. Pang-kapital. Diyosa, tumigil ka. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay mas matigas na ngayon. Hindi yan sagot sa dasal. Pagsusulit yan. Hinawakan niya ang braso ko. Pero ate, paano kung itinadhana to para sa atin? Isang biyaya? Walang biyayang galing sa pag-aari ng iba. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Ang takot na nararamdaman ko ay nagiging galit. Takot na baka ang isang pagkakamali ay sumira sa lahat ng pinaghirapan ni tatay. Hindi naman natin ninakaw. Naiwan lang. Katwiran niya, ang boses ay nagsisimula na ring manginig. Kaya isawli natin. Sa gitna ng aming pagtatalo, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si tatay. May hawak na baso ng tubig. Natigilan siya nang makita ang tensyon sa aming mga mukha at ang itim na briefcase sa ibabaw ng Anong nangyayari dito? Mahinahon niyang tanong, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang boses. Walang nagsalita. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Binuksan kong muli ang briefcase at itinuro ito kay tatay. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang pagguhit ng gulat sa kanyang mukha, habang nakatingin sa salapi. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Josefina. Hindi siya nagtanong kung saan ito galing. Ang tanging tanong niya ay, alam niyo na ba kung ano ang tama?
Yumuko si Josefina. Nahihiya. Tumango ako. Lumapit si tatay at isinarang muli ang briefcase. Hinawakan niya ang aming mga kamay. Ang kanyang mga palad, magaspang at kalyo dahil sa taon ng pagbabanat ng buto, ay napakainit. Ang karangalan, sabi niya, habang nakatingin sa aming mga mata. Hindi nabibili ng pera. Maaring mawala sa atin ang lahat. Pero hanggat hawak natin ang karangalan natin, hindi tayo matatalo. Tandaan niyo yan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa puso ko. Nawala ang galit ko. Napalitan ng hiya dahil pinagdudahan ko kahit saglit ang aking kapatid. Alam kong sa puso niya, alam din niya ang tama. Sa loob ng briefcase, sa isang maliit na bulsa, nakita namin ang isang business card. Makintab at mamahalin, Don Ricardo de la Vega. CEO, De La Vega Holdings. Nanginig ang kamay ko habang tinatype ang numero sa aming lumang cellphone. Ang De La Vega Holdings ay isang turing salamin at bakal na tila umabot hanggang langit. Pagpasok namin sa lobby, naramdaman ko ang aking pagiging maliit. Ang sahig ay marmol na mas makintab pa sa aming mga plato. Ang mga taong naglalakad ay may suot na mga damit na marahil ay katumbas na ng isang taon naming kita. Para kaming mga langgam sa palasyo ng hari. May appointment po ba kayo kay Don Ricardo? Tanong ng babae sa reception. Tinitingnan kami mula ulo hanggang paa. Wala po, pero importante po ito. Tungkol po sa isang bagay na naiwan niya. Sabi ko, yakap-yakap ang briefcase. Makalipas ang tila walang katapusang paghihintay, ipinatawag kami sa pinakatuktok na palapag. Ang opisina ni Don Ricardo ay mas malaki pa sa buong bahay namin. Ngunit ang taong nakaupo sa likod ng malaking mesa ay hindi ang inaasahan ko. Siya ay isang matandang lalaki na may puting buhok, mga mata na puno ng kabaitan, at isang simpleng ngiti. Maupo kayo mga hiha, sabi niya. Ipinaliwanag namin ang lahat. Inilapag namin ang briefcase sa kanyang mesa. Binuksan niya ito, tiningnan ang laman, at tumango-tango. Alam na niyo ba kung magkano ang laman nito? Tanong niya. Hindi po namin binilang. Mabilis kong sagot. Ito ay pondo para sa isang charity na itatayo ko. 5 milyong piso. Sabi niya, habang diretsyong nakatingin sa aming mga mata. Namilog ang mga mata ni Josefina. 5 milyon. Halos himatayin ako sa pag-iisip na hawak namin ang ganoong kalaking halaga. Dahil sa inyong katapatan, sabi ni Don Ricardo, habang kumukuha ng isang sobre sa kanyang drawer, gusto kong ibigay ito sa inyo bilang pabuya. Inabot niya ang sobre. Nakita ko ang kapal nito. Ito na marahil ang pinakamalaking perang mahahawakan ko sa buhay ko. Ngunit umiling ako. Sir, salamat po. Pero hindi po namin matatanggap. Sabi ko ng may buong paggalang. Ang paggawa po ng tama ay walang katumbas na presyo. Iyon po ang turo sa amin ng aming ama. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Isang nangiting puno ng paghanga. Ikaw na bata ka, sabi niya habang nakatingin sa akin. Manang-mana ka sa tatay mo. Ibinaba niya ang sobre at may kinuha siyang isa pang bagay sa kanyang drawer, isang susi. Hindi pera ang ibibigay ko sa inyo, sabi niya, dahil ang mga taong tulad ninyo ay hindi tinutulungan ng pera. Binibigyan sila ng pagkakataon. Inilapag niya ang susi sa mesa. Mayroon akong isang maliit na restaurant na hindi ko na naasikaso. Kumpleto sa gamit. Nasa magandang pwesto. Sa inyo na yan. Simulan ninyo ang pangarap ninyo doon. Napatulala kami ni Josefina. Hindi kami makapaniwala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aming mga mata. Ito ang tunay na biyaya. Bulong sa akin ni Josefina. Ang grand opening ng Maria and Josefina's ay isang gabing hindi namin malilimutan. Ang lugar ay puno ng mga kaibigan, kapitbahay, at mga unang customer na na-curious sa aming kwento
na isinulat pa sa isang maliit na blog. Si tatay ang pinakamasaya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang pinagmamasdan niya kami. Nasa gitna ako ng pakikipag-usap sa mga bisita nang mapansin ko ang biglang pagbabago sa mukha ni tatay. Nawala ang kanyang ngakanang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa may pintuan, nanlilisik sa galit na hindi ko pa nakikita kailanman. Sinundan ko ang kanyang tingin. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Mukha siyang mayaman, makapangyarihan, at may dala siyang isang aura na nagpapalamig sa buong paligid. Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang nangiting iyon ay nakadirekta lamang sa iisang tao. Kay tatay. "Jose," sabi ng lalaki. Ang boses ay parang lason na gumapang sa masayang kapaligiran. "Binabati kita." Narinig ko ang mahinang ungol mula kay tatay. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig, hindi bilang isang pagbati, kundi bilang isang sumpa. Arturo. Enzo. Iyon ang pangalan niya. At sa mga sumunod na araw, ang pangalang iyon ay naging musika sa aking pandinig. Paulit-ulit. Enzo. Pagkatapos ng araw na yon sa palengke, hindi na siya nawala. Kinabukasan, naging una naming customer si Enzo sa restaurant. Umorder siya ng kape at umupo sa isang sulok. Sinasabing naghihintay lang daw siya ng isang business meeting sa malapit. Pero ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng paraan para salubungin ang mga mata ko. Nag-iwan siya ng tip na mas malaki pa sa halaga ng kanyang binayaran. Sa susunod na araw, bumalik ulit siya. Sa pagkakataong ito, sinigang na baboy naman ang inorder niya. "Ito ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko sa buong buhay ko," sabi niya, at naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Hindi nagtagal, ang kanyang mga pagbisita ay naging dahilan ng aking paggising sa umaga. Ang kanyang nangiti ay naging paborito kong tanawin. Ang aming mga simpleng kumustahan ay nauwi sa mahahabang kwentuhan. Nalaman kong nag-iisa siyang anak, na pinipilit siyang mag-aral ng business kahit ang totoo'y mas gusto niya ang musika. Nalaman kong mayroon siyang isang ama na napaka-istrikto at makapangyarihan. Isang amang hindi kailanman nakontento sa anumang ginagawa niya. "Sana ang tatay ko, katulad ng tatay mo," sabi niya sa akin isang hapon habang naglalakad kami sa parke. Isang taong ipagmamalaki ako sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang kaya kong maabot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Pareho kaming may pasan-pasan sa magkaibang paraan. Alam kong mali. Alam kong dapat kong sabihin ito kina tatay at Ate Maria. Ngunit may isang bahagi sa akin na sakim. Isang bahagi na gustong angkinin ang munting kaligayahang ito para sa aking sarili lamang. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa akin, hindi bilang anak ni Jose na karitonero o bilang kapatid ni Maria na valedictorian. Tiningnan niya ako, bilang si Josefina. Kaya itinago ko siya. Siya ang naging aking matamis na sikreto. "May group project lang kami, ate." Pagsisinungaling ko kay Ate Maria, isang gabi nang yayain ako ni Enzo na mag-dinner sa labas. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako sa kanya ng harapan. Naramdaman ko ang pagkirot sa aking dibdib. Ngunit nang makita ko ang text ni Enzo na naghihintay na, ang kirot ay napalitan ng pananabik. "Lagi ka na lang may ginagawa pagkatapos ng trabaho, Diyosa." Puna ni ate isang araw habang naghuhugas kami ng pinggan. "At lagi kang nakangiti sa cellphone mo. Sino ba iyan?" "Wala, ate. Kaibigan lang." Mabilis kong sagot. Habang itinatago ang aking cellphone sa bulsa, nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi siya naniwala, pero hindi na niya ako kinulit. Ngunit mula noon, ramdam ko na ang kanyang mga matang laging nakamasid.
Isang linggo bago ang aming unang monthsary, tumawag si Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng excitement. May isang mahalagang business event ang pamilya namin sa Biyernes. Isang malaking party. Gusto sana kitang isama para maipakilala na rin kita. Nanlamig ang aking buong katawan. Maipakilala? Kanino? Sa kanyang istriktong ama? Huwag kang mag-alala, sabi niya, na para bang nabasa niya ang aking isip. Nandoon lang ako sa tabi mo. Gusto ko lang ipagmalaki sa kanila kung gaano ako kaswerte. Pumayag ako. Ang takot sa aking puso ay natalo ng kilig. Gagawa ako ng paraan. Kaarawan po ng kaklase ko, Tay. Paalam ko ng gabing iyon. Iniiwasan ko ang kanyang mga mata habang nagsasalita ako. Medyo magarbong handaan po, kaya kailangan kong mag-ayos. Pumayag si tatay. Ang tiwala sa kanyang mga mata ay parang mga karayom na tumusok sa aking konsensya. Sinundo ako ni Enzo sa kanto, malayo sa aming bahay. Napanganga siya nang makita niya ako sa suot kong simpleng bestida. You look beautiful, Josa. Bulong niya. Ang venue ng party ay isang 5-star hotel. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga tao ay nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng aming buong restaurant. Dinala ako ni Enzo sa isang mundo na sa panaginip ko lang nakikita. Hawak niya ang aking kamay buong gabi. Pakiramdam ko ay isa akong prinsesa. Bawat ngiti niya, bawat haplos niya ay nagpapatunay na ang lahat ng pagsisinungaling ko ay sulit. Ilang sandali pa, dumilim ang paligid at isang spotlight ang tumutok sa entablado. And now, anunsyo ng MC, let us all welcome the man of the hour, the titan of the food industry, our beloved CEO, Mr. Arturo Davy. Ang pangalan na sinumpa ni tatay. Ang dugo sa aking katawan ay tila naging yelo. Napatingin ako kay Enzo, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado, nakangiti. Isang lalaki ang umakyat sa entablado, kumakaway sa mga tao. Isang lalaking pamilyar ang mukha. Ang lalaking pumasok sa aming restaurant nung opening. Ang lalaking nag-iwan ng lason sa hangin. Ang multo mula sa nakaraan ni tatay. Nabitawan ko ang kamay ni Enzo. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang ama ng lalaking mahal ko ay ang mortal na kaaway ng aking pamilya. Parang sinampal ako ng malamig na hangin nang bumalik si Josefina sa bahay ng gabing iyon. Naghintay ako sa kanyang pag-uwi. Hindi ako mapakali. Alam kong may mali. Sa mga nagdaang linggo, ang kapatid ko ay parang isang bukas na aklat na biglang isinara. Ang kanyang mga ngiti ay may anino. Ang kanyang mga mata ay may itinatagong sikreto. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya na parang isang basahan. Maputla ang kanyang mukha, gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang bestida niyang maganda ay tila nawala ng kulay. Saan ka galing? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Sinalubong ko siya sa may pinto. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa aming kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Humahagulgol. Sinundan ko siya. Josefina, kausapin mo ako. Anong nangyari? Sino ang kasama mo? Umiling lang siya. Ang muka ay nakasubsob sa unan. Ang kanyang pag-iyak ay nagiging mas malakas. Ang pasensya ko ay unti-unting nauubos. Dahil ba to sa kaibigan mo? Sa lalaking dahilan kung bakit ka nagsisinungaling sa amin ni tatay? Bigla siyang umupo. Sa gitna ng kanyang mga luha, nakita ko ang galit. Hindi mo naiintindihan, ate. Ipaintindi mo sa akin. Sigaw ko. O sino siya, Yosa? Bakit ka nagkakaganyan? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay umaalon. At pagkatapos, sa isang tinig na basag at puno ng sakit, sinabi niya ang pangalan. Si Enzo de Villa. De Villa.
Ang apelyido ay parang bombang sumabog sa loob ng aming maliit na kwarto. Para akong nabingi. Hindi, hindi maaari. Ang anak, ang anak ni Arturo? Tanong ko, halos pabulungo. Tumango siya at muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ko alam, ate. Nalaman ko lang kanina. Maniwala ka sa akin. Sa isang iglap, lahat ng pag-aalala ko ay naging galit. Isang nag-aalab na galit para sa kanya, para kay Arturo, at para sa buong mundo. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang sinungaling? Bulyaw ko. Ilang beses kang tinanong, ilang beses kang nilapitan, pero pinili mong ilihim, pinili mong lokohin kami. Dahil mahal ko siya. Pag-ibig. Tumawa ako ng mapait. Hindi pag-ibig yan, Diyosa. Katangahan yan. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka ng pamilyang yan para sirain tayo. Napatayo siya. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Iba si Enzo sa tatay niya. At naniwala ka naman. Ganyan ka ba kabilis magtiwala sa isang Divilla? Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila kay tatay? Ang lahat ng paghihirap natin dahil sa kanila. Ang aming sigawan ay umaling-aungaw sa buong bahay. Narinig namin ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni tatay. Pumasok siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa. Walang nakasagot. Ang bigat ng aming mga sikreto at kasinungalingan ay bumagsak sa aming lahat. Sa sandaling iyon, ang pamilyang pinaghirapan ni tatay na buuin ay unti-unting nagkalamat. Kinabukasan, ang hangin sa restaurant ay mabigat. Halos hindi kami nag-iimikan. Si tatay ay tahimik na naghihiwa ng mga gulay, ngunit ang bawat tagpas ng kanyang kutsilyo ay parang isang sigaw. Si Josefina ay namumugto pa rin ang mga mata. At ako, puno pa rin ng galit. Sa gitna ng aming tahimik na impyerno, isang babae ang pumasok. Mukha siyang pagod. Pagod sa buhay. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang balat ay kulubot dahil sa araw. Ang kanyang mga damit ay simple at luma. May dala siyang isang maliit na bag. Nag-a-apply po sana ako ng trabaho. Sabi niya, ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Kahit ano po, tagahugas ng pinggan, tagalini. Tiningnan ko siya. Sa sobrang inis ko sa mundo, sa kapatid ko, sa lahat, wala akong naramdamang awa. Ang nakita ko lang ay isa na namang problema. Sige, sabi ko nang walang gana. Kailangan namin ng tagahugas. Marunong ka ba? Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nakatungo sa sahig. Anong pangalan mo? Nag-atubili siya saglit. Carmen po. Carmen. Isang pangkaraniwang pangalan. Hindi ko ito pinansin. Kinuha ko ang kanyang mga detalye nang hindi man lang siya tinitingnan sa muka. Sa isip ko mas mahalaga ang problema ko kay Josefina. Magsimula ka na bukas, sabi ko, at tinalikuran ko na siya. Hindi ko napansin ang paraan ng kanyang pagtingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi habang pinagmamasdan niya si tatay, si Josefina at ako. Hindi ko napansin ang panginginig ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang ballpen para isulat ang kanyang pangalan. Hindi ko siya nakilala. Nang gabing iyon, matapos magsara ang restaurant, bumalik si tatay sa kusina para kumuha ng tubig. Nag-iwan ako ng ilaw para sa kanya. Tahimik ang buong paligid. Ako ay nasa maliit naming opisina, sinusubukang ayusin ang aming mga resibo nang marinig ko ang isang tunog mula sa kusina. Ang tunog ng isang basong nabasag. Nagmadali akong pumunta doon at natigilan ako sa aking nakita. Si tatay ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang basag na baso ay nasa kanyang paanan.
Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa isang sulok ng madilim na kusina. Doon, sa tabi ng lababo, nakatayo ang bagong dishwasher, ang babaeng nagngangalang Carmen. Tila nagulat din siya sa pagdating ni tatay. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa ilalim ng dim na ilaw, ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ni tatay. Isang salita lamang ang lumabas sa bibig ni tatay. Isang salitang puno ng gulat, sakit, at 20 taon ng paghihintay. Carmen, Jose, ang pangalan niya. Binigkas ng aking isipan ay isang panalangin. Ngunit ang pangalan ko na binigkas ng kanyang bibig ay isang sumbat. 20 taon. Sa loob ng 20 taon, paulit-ulit kong inensayo ang sandaling ito sa aking isipan. Libo-libong beses. Minsan, sa aking mga panaginip, yayakapin niya ako. Minsan, sisigawan niya ako. Ngunit sa lahat ng senaryong yon, hindi ko kailanman naisip ang ganitong katahimikan. Isang katahimikan na mas matalas pa sa anumang sigaw. Nakatayo lang kami roon, sa gitna ng kusinang pangarap niya, na ngayon ay pag-aari ng aming mga anak. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso, na parang isang ibong gustong kumawala sa hawlan ng aking dibdib. Anong ginagawa mo dito? Basag niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala pa. Malamig. Walang emosyon. Parang kinakausap niya ang isang estranghero. Jose, ako. Nagsimulang manginig ang aking boses. Walang salitang kayang magpaliwanag ng 20 taon ng pagkawala. Gusto ko lang makita ang mga bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Makita? Carmen, 20 taon. 20 taon kang hindi nagpakita. Habang itinutulak ko ang kariton para lang may makain sila, nasaan ka? Habang nilalagnat sila sa gabi at wala akong pambili ng gamot, nasaan ka? At ngayong maayos na ang lahat, babalik ka na lang na parang walang nangyari. Bawat salita niya ay isang punyal na tumusok sa aking puso. Karapat dapat ako sa lahat ng yon. Kulang pa. Patawarin mo ako. Iyon lang ang tangi kong nasabi habang ang mga luha ay bumabagsak na sa aking mga pisngi. Alam kong wala akong karapatan. Pero Jose, payagan mo lang akong manatili. Kahit bilang tagahugas lang. Hindi ako magpapakilala. Gusto ko lang silang mapanood mula sa malayo. Parusa ko na to sa sarili ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Nakita ko ang galit, ang sakit at isang bagay pa na hindi ko mawari. Pagod. Isang malalim na pagod. Bahala ka, sabi niya, bago ako talikuran. Gawin mo ang gusto mo, pero sa oras na saktan mong muli, ang mga anak ko, ako mismo ang magtatapon sa'yo pabalik sa impyernong pinanggalingan mo. Ang kanyang mga salita ay malupit, ngunit ang katotohanang hindi niya ako pinaalis ay isang maliit na biyaya na pinanghawakan ko. At nagsimula ang aking buhay sa anino. Sa araw, ako si Carmen, ang matandang tagahugas ng pinggan. Walang pumapansin, isang multo sa kusina. Ngunit para sa akin, ang bawat tunog, bawat sulyap ay isang kayamanan. Naririnig ko ang tawa ni Josefina, nakikita ko ang determinasyon sa mga mata ni Maria. Pinapanood ko si Jose habang nagluluto. Ang parehong passion na minahal ko sa kanya noon. Ang sakit ay naroon. Isang sakit na parang laging sariwa. Lalo na kapag naririnig ko silang tinatawag siyang tatay. Ang salitang nanay ay isang salitang hindi na kailanman iuukol sa akin. Tinanggap ko yon bilang aking kaparusahan. Sa aking pananatili sa kusina, may mga bagay akong napapansin. Isang bagong kusinero, si Ricky, na kinuha mga 1 linggo na ang nakalipas. Masyado siyang maraming tanong. At ang kanyang mga mata,
laging nakamasid. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na supply sa stockroom, nakita ko siyang may kausap sa cellphone sa isang madilim na sulok. Oo, boss. Sinisigurado kong laging may kulang sa kanilang stock. Oo. Nilagyan ko na ng konting panis na gata yung batch ng laing kanina para may ilang customer na sumakit ang tiyan. Hindi nila nahahalata. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang dugo ko ay tila umakyat lahat sa aking ulo. Si Arturo, alam ko, kilala ko ang mga galawan ng demonyong yon. Ito ang dahilan, ang totoong dahilan kung bakit ako umalis. Flashback, gabi, umuulan. Kakatapos lang naming malugi sa negosyong itinayo namin ni Jose. Nalaman naming niloko kami ni Arturo. Umiiyak ako sa aming maliit na sala nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, 2 malalaking lalaki ang nandoon. Hinila nila ako papasok at itinulak sa isang upuan. At mula sa likod nila, lumabas si Arturo. Carmen, 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 sabi niya habang hinahaplos ang mukha ko. Kawawa naman no kayo. Pero may solusyon ako para sa'yo. Umalis ka dito, hayop ka. Sigaw ko. Simple lang, patuloy niya, na parang hindi ako narinig. Umalis ka. Iwanan mo si Jose at ang mga anak mo. Pumunta ka sa malayo at huwag ka nang magpapakita. Kapag ginawa mo yan, hindi ko siya gagalawin. Pero kapag nagmatigas ka, alam mo namang marami akong kaibigan. Isang maling galaw lang ni Jose. Isang reklamo lang sa pulis. Baka hindi na siya magising kinabukasan. Ang kanyang banta ay parang yelong pumasok sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang aking kambal na mahimbing na natutulog sa kuna. Ang kanilang mga inosenteng mukha. Sa gabing iyon, pinili kong maging duwag. Pinili kong tumakbo para iligtas ang buhay ng lalaking mahal ko. At ang pagpili na yon ang naging impyerno ko sa loob ng 20 taon. End of flashback. Ngayon, narito na naman siya, gumagapang pabalik sa buhay namin. Sinisira niya kami mula sa loob gamit ang isang taong katulad ni Ricky. Kinabukasan, habang naglilinis ako, narinig ko ang pagtatalo ni na Maria at Josefina sa opisina. Tingnan mo to, Diyosa, sabi ni Maria. Isang supplier na laging nagde-delay ng delivery sa atin, biglang nabayaran ng buo. At ang nagbayad, isang tseke mula sa kumpanya ng mga Divilla. Baka tinutulungan lang tayo ni Enzo, ate, sagot ni Josefina. Tumutulong o naglalagay ng patibong? Hindi mo siya kilala. Hindi ko na narinig ang iba pa. Ang tanging alam ko ay mas malalim ang problema kaysa sa inaakala ko. Ang mga galamay ni Arturo ay hindi lang nasa loob ng aming kusina. Nasa puso na rin ng isa sa aking mga anak. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Hindi na ako maaaring manatili sa anino. Hindi ko hahayaang sirain muli ni Arturo ang aking pamilya. Hinintay kong umalis si Ricky. Gamit ang isang alambre, dahan-dahan kong binuksan ang kanyang locker. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa loob, sa ilalim ng kanyang mga damit, nakita ko ang isang maliit na notebook. Binuksan ko ito. Nakasulat doon ang mga pangalan, mga petsa, mga halaga, at mga utos. Lagyan ng laxative ang batch ng kare-kare. ADV sirain ang freezer para mapanis ang mga karne. ADV i-report sa health inspector tungkol sa peking infestation. ADV ang mga inisyal. ADV Arturo de Villa. Hawak ko na ang ebidensya. Ngunit kasabay nito, hawak ko rin ang isang bombang sasabog sa aming lahat. Ano ang gagawin ko? Ang notebook. Hawak ni Ate Maria ang notebook na yon na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ang mga pahina nito ay nakabukas sa harap ko, sa ibabaw ng mesa. Bawat salitang nakasulat doon ay isang sampal sa aking pagkatao. Laxative, panis na karne, peking infestation, at ang pinakamasakit sa lahat, ADV. Ayan, sigaw ni Ate Maria. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa notebook.
Ayan ang patunay, Josefina. Ito ang tulong na sinasabi mo. Ito ang pagmamahal ng Enzo mo. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ang aking mundo ay nagsimulang gumuho. Hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, totoo ang lahat ng ito. Kasabay nito, pumasok si tatay. Hawak ang resibo ng bayad mula sa Devia Corporation. Maria, Diyosa, kailangan nating mag-usap. Inilapag niya ang resibo sa tabi ng notebook. Ang dalawang ebidensya, magkatabi. Isang hatol. Hindi. Umiling ako habang ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi niya magagawa to. Hindi si Enzo. Gumising ka na, Diyosa. Sigaw ni ate. Ginamit ka lang niya. Mula sa simula, isa lang itong laro para sa kanila. Hindi totoo yan. Kung ganoon, bakit niya tayo binayaran? Bakit siya nagpapanggap na tumutulong habang sinisira tayo ng tatay niya mula sa loob? Tanong ni tatay, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. Hindi ko masagot. Ang lahat ng piraso ay nagsasama-sama para buuin ang isang larawan ng pagtataksil. Ang pagtatagpo namin sa palengke. Aksidente nga ba? Ang kanyang mga kwento tungkol sa isang istriktong ama. Isang paraan para makuha ang simpatya ko? Hindi. Tumanggi ang puso ko na maniwala. Kakausapin ko siya, sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Tumayo ako. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Huwag na, pigil ni Ate Maria. Josefina, huwag nang ituloy ang kahibangan na to, sabi ni tatay. Ngunit hindi ako nakinig. Tumakbo ako. Tumakbo ako palayo sa kanila. Palayo sa masakit na katotohanan. Tumakbo ako papunta sa nag-iisang tao na makapagbibigay sa akin ng kasagutan. Tinawagan ko siya. Nasaan ka? Magkita tayo. Ngayon na. Nagkita kami sa parke, kung saan kami unang naglakad-lakad. Ang lugar na dati paraiso sa akin ay tila naging isang madilim na gubat. Diyosa, anong nangyari? Tanong niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking mga braso. Inalis ko ang kanyang mga kamay. Totoo ba? Tanong ko. Diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Totoo bang alam mo ang lahat ng ginagawa ng tatay mo? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat. Pagkatapos ay ng sakit. Yumuko siya. At sa kanyang katahimikan, nahanap ko ang aking sagot. Bakit? Tanong ko. Ang aking boses ay basag na. Bakit, Enzo? Ang lahat ba ay kasinungalingan? Hindi, sabi niya. At nang itaas niya ang kanyang mukha, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Diyosa. Iyon lang ang totoo sa lahat ng ito. Kung ganoon, magpaliwanag ka. At nagsimula siyang magkwento. Isang kwentong mas masakit pa sa aking inaakala. Matagal ko nang alam. Simula niya. Narinig ko sa aking ina. Bago sila naghiwalay ni Papa. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang matalik na kaibigan na tinraidor ni Papa. Isang lalaking nagngangalang Jose. Bawat salita niya ay isang suntok. Lumaki ako. Nadala-dala ang bigat ng kasalanan niya. Nang makita ko ang pangalan ng restaurant ninyo sa dyaryo, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong bumawi. Kaya, sinadya talaga kitang makilala sa palengke. Sinadya kong pumasok sa buhay mo. Parang gumuho ang lupa sa aking paanan. Sinadya. Isang plano. Gusto ko lang tumulong. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Nang malaman kong sinisiraan kayo ng mga supplier, ako ang nagbayad para hindi kayo maipit. Hindi ko alam ang tungkol sa mga paninira sa loob ng kusina ninyo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na ganoon kasama ang gagawin niya. Pero alam mo kung anong klaseng tao ang tatay mo.
pero itinago mo pa rin sa akin. Sabi ko, ang aking puso ay durog na durog. Pinaniwala mo, ako pinagkatiwalaan kita, Enzo. Dahil natakot ako. Sigaw niya. Natakot akong kapag nalaman mo ang totoo, mawawala ka sa akin. At nangyari na nga. Diyosa, sa simula, oo, plano ang lahat. Ngunit sa proseso, nahulog ako sa'yo. Totoo, mahal na mahal kita. Lumapit siya para yakapin ako. Ngunit umatras ako. Ang ulan ay biglang bumuhos na parang nakikidalamhati sa amin. Ang bawat patak ay malamig, kasing lamig ng nararamdaman ko sa loob. Ang lalaking mahal ko ay isang kasinungalingan. Ang pag-ibig namin ay isinilang mula sa isang pagtataksil. Tapos na tayo, sabi ko. Ang mga salita ay tila lason sa aking dila. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Narating ko ang kalsada nang biglang tumunog ang aking cellphone. Si Enzo ang tumatawag. Hindi ko ito pinansin. Tumawag siyang muli at muli. Sa wakas ba sinagot ko. Handa nang isigaw ang lahat ng galit ko. Ano pa ba ang kailangan mo? Ngunit hindi si Enzo ang nagsalita. Isang boses na malamig at puno ng kapangyarihan ang naririnig ko mula sa kabilang linya. Ang boses ni Don Arturo de Villa. Hiha, sabi niya, at kinilabutan ako. Nakapili na pala ng kanyang panig ang anak ko. Sayang. Kung ganoon, humanda na kayo dahil dudurugin ko ang iyong pamilya hanggang sa maging abo sila. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Ang tunog ng sirena. Iyon ang unang hudyat. Isang matinis na tunog na pumunit sa abalang serbisyo ng tanghalian. Sa una, inakala kong may sunog lang sa malapit. Ngunit ang tunog ay papalakas ng papalakas hanggang sa huminto ito mismo sa tapat ng aming restaurant. Kasunod nito ay ang sigawan. Isang babae mula sa table 5 ang biglang napahawak sa kanyang tiyan at sumuka. Pagkatapos ay ang lalaki sa table 3 na namimilipit sa sakit. Sunod-sunod, parang isang salot na biglang kumalat. Ang mga customer ay nagsimulang magpanik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at sakit. Ang aming munting paraiso ay naging isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Anong nangyayari? Sigaw ni tatay mula sa kusina. Ngunit bago pa kami makakilos, bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis, mga medic, at mga taong nakasuot ng puting coat na may logo ng Department of Health. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Walang lalabas. Sigaw ng isang pulis. This is a public health emergency. This establishment is now under quarantine. Quarantine. Emergency. Ang mga salita ay umaling-aungaw sa aking isipan, ngunit hindi ko maintindihan ang kanilang kahulugan. Para akong nanonood ng isang pelikula, hindi ito maaaring mangyari, hindi sa amin. Sinimulan nilang ilabas ang mga taong may sakit, isinakay sa mga ambulansya. Ang ilan ay hinimatay, ang ilan ay isinusuka, ang lahat ng kanilang kinain. Ang aming espesyal na kare-kare, ang aming best-selling na sinigang, ang pagkain na inihanda namin ng may pagmamahal ay naging lason. Isang lalaking mula sa health department ang lumapit sa amin. Hawak ang isang clipboard. Sino ang may-ari? Kami po, sabi ko, habang itinutulak ko sa aking likuran si Josefina na nanginginig sa takot. Pinaghihinalaan ng inyong restaurant bilang source ng isang massive food poisoning outbreak. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at opisyal. Marami nang isinugod sa ospital mula sa iba't ibang lugar na nagsasabing dito sila kumain. Isasara namin ang inyong lugar
Habang nag-iimbestiga kami, naglabas siya ng isang malaking dilaw na tape. Closed by order of the DOH, do not cross. Bawat ikot ng tape na yon sa aming pintuan ay parang isang sakal sa aking leeg. Ang pangarap namin, ang pinaghirapan ni tatay, ang aming karangalan. Lahat ay winawasak sa harap ng aming mga mata. Sa labas, nagsimula ng magdatingan ang media. Mga kamera, mga mikropono. Ang kanilang mga flash ay parang mga kidlat na bumubulag sa amin. Totoo po bang may lason ng inyong pagkain? Ano ang masasabi ninyo sa mga biktima? Ito na po ba ang katapusan ng Maria and Josephinas? Niyakap ko ang aking kapatid at si tatay at hinila ko sila papunta sa likod, palayo sa kaguluhan. Nang makauwi kami sa bahay, tila ba dinala namin ang kamalasan. Ang aming telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga galit na tawag, mga banta. Ang aming mga kapitbahay na dati bumabati sa amin nang may ngiti ay sumisilip na lang ngayon mula sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Binuksan ko ang telebisyon at doon, sa bawat channel, kami ang laman ng balita. Ang aming mga mukha. Ang aming restaurant na nakasara at napapalibutan ng dilaw na tapi. Mga panayam sa mga umiiyak na biktima sa ospital. At pagkatapos, lumabas ang kanyang mukha. Si Don Arturo de Villa, ini-interview bilang isang eksperto sa food industry. Nakalulungkot ang nangyari. Sabi niya sa kamera, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito ay isang paalala sa lahat ng mga bagong restaurant na hindi sapat ang masarap na pagkain. Ang kalinisan at kaligtasan ng customer ang dapat laging nangunguna. Isang pagkakamali lang at maraming buhay ang masisira. Naramdaman ko ang pag-akyat ng abdo sa aking lalamunan. Ang kapal ng kanyang mukha, siya. Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Pinatay ko ang telebisyon. Ang katahimikan sa aming sala ay mas nakabibingi kaysa sa ingay mula sa TV. Si tatay ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Wasak. Talo. Si Josefina ay umiiyak ng walang tunog sa kabilang sofa. At ako ay puno ng galit. Isang galit na walang mapagbuntungan. Ito na yon, sabi ko. Bumasag sa katahimikan. Sinabi niyang dudurugin niya tayo. At nagtagumpay siya. Tumingin sa akin si Josefina. Ang kanyang mga mata ay pula at basang-basa. Ate, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang siya pinapasok sa buhay ko. Kung nakinig lang ako sa inyo. Oo, kasalanan mo nga. Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng sakit, takot, at galit na naipon sa aking dibdib ay sumabog. Dahil sa katangahan mo, sa pagiging bulag mo sa pag-ibig na wala sa atin ang lahat, ang pangarap ni tatay, ang pangalan natin, lahat. Maria, tama na. Saway ni tatay. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Hindi, tay. Kailangan niyang marinig to. Masaya ka na, Josefina? Ito ba ang kapalit ng pag-ibig mo? Isang pamilyang sira-sira at nakakulong sa kahihiyan. Tumayo si Josefina. Ang kanyang muka ay puno ng sakit na hindi ko kayang sukatin. Hindi ko to ginusto, ate. Pero nangyari na. Hindi na siya sumagot. Tumakbo siya papasok sa aming kwarto at narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto. Naiwan kami ni tatay sa sala. Ang pamilyang minsan ay puno ng tawanan at pangarap ay ngayon binubuo ng 3 taong watak-watak. Bawat isa ay nasa kanya-kanyang isla ng kalungkutan na wala na ang lahat. Ang aming negosyo, ang aming reputasyon, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tiwala namin sa isa't isa. Doon, sa gitna ng kadiliman ng aming sala,
Naramdaman ko ang tunay na pagkatalo. Walang-wala na kami. All is lost. Samantala, sa kusina ng saradong restaurant, isang anino ang gumalaw. Si Carmen, na nagtago sa stockroom nang dumating ang mga pulis, ay lumabas. Tahimik. Ang kanyang muka ay basa sa luha. Naririnig niya ang lahat. Napanood niya ang pagguho ng mundo ng kanyang pamilya. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang notebook na nakuha niya mula sa locker ni Ricky. Ito na lang ang natitirang pag-asa. Ngunit sino ang maniniwala sa isang hamak na tagahugas ng pinggan? Sumilip siya sa bintana sa likod. Nakita niya si Ricky, ang traidor na kusinero, na pasakay sa isang motorsiklo. Tila nagmamadaling tumakas. Sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Mananatili ba siyang isang multo, isang duwag na nagtatago sa anino habang buhay? O lalabas siya sa liwanag, haharapin ang lahat at ipaglalaban ng pamilyang minsan na niyang tinalikuran? Ang desisyon ay ginawa. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod at sumunod sa dilim. Hindi na ako ang Carmen na duwag. Ang babaeng iyon ay namatay, kasama ng pagbagsak ng bawat luha ng kanyang mga anak. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dilim habang pinagmamasdan ng traidor na si Ricky na paandarin ng kanyang motorsiklo ay isa ng ina. At walang mas peligrosong nilalang sa mundo kaysa sa isang inang nasasaktan ng mga anak. Nang umalis siya, hindi ako nag-isip. Kumilos lang ako. Lumabas ako sa likod ng pinto at tumakbo papunta sa kalsada. Ang aking mga binti ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng 20 taon. Isang tricycle ang dumaan. Hinarang ko ito. "Manong, pakiusap," sabi ko. Halos hindi makahinga. "Sundan niyo po yung motorsiklong yun. Babayaran ko kayo, kahit magkano." Nakita ng driver ang desperasyon sa aking mga mata. Tumango siya. Sumakay ako. Nagsimula ang habulan sa mga madidilim na kalye ng Maynila. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol, kasabay ng ugong ng motor ng tricycle. Bawat liko ni Ricky, lumiliko kami. Bawat preno niya, pumipreno kami. Ang aking buong pagkatao ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang pulang ilaw sa likod ng kanyang motorsiklo. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at maingay na beer house. Pumasok siya sa loob. "Hanggang dito na lang po, Manong," sabi ko habang inaabot ang bayad. "Salamat po." Bumaba ako at nagtago sa kabilang kalye sa likod ng isang poste. Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko mapapatunayan ang lahat? Maya-maya, lumabas si Ricky. Hindi siya bumalik sa loob. Pumunta siya sa isang eskinita sa tabi ng bar. May kinapa siya sa kanyang bulsa. Isang cellphone. Ito na. Alam ko. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, tumawid ako ng kalsada. Nananatili ako sa anino. Ang ingay mula sa beer house ang aking naging kakampi. Tinatago ang tunog ng aking mga yabag. Sumandal ako sa pader. Ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Sapat na para marinig. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. "Boss?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan ng eskinita. "Okay na. Tapos na ang trabaho. Wasak na sila. Walang nakahalata sa akin." Narinig ko ang mahinang tunog ng boses mula sa kabilang linya, ngunit hindi ko maintindihan. "Oo, boss. Uuwi na ako sa probinsya bukas na bukas din. Sigurado, walang ebidensya." Dali-dali kong kinuha ang aking luma at mumurahing cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang record video. Itinutok ko ang kamera sa kanya. Nagdadasal na sana'y may sapat na ilaw, na sana'y may sapat na baterya. "Salamat, boss," sabi ni Ricky. Siguradong bagsak na ang pamilya Reyes. Itinigil niya ang tawag at sa huling sandali bago niya ibulsa ang kanyang telepono, ang screen nito ay umilaw. Malinaw kong nakita ang pangalan sa display.
Boss Arturo, pinatay ko ang recording. Hawak ko na. Hawak ko na ang patunay. Sa kabilang dako ng lungsod, sa tuktok ng isang nagtataasang gusali, isa pang anino ang kumikilos. Si Enzo de Villa ay dahan-dahang pumasok sa opisina ng kanyang ama. Malamig, tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ginamit niya ang isang lumang susi na itinago niya para makapasok. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay paghahatol. Ang mga salita ni Josefina. Tapos na tayo. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang pag-ibig niya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ang tama. Binuksan niya ang computer ng kanyang ama. Alam niya ang password. Isang bagay na personal, isang bagay na mapanukso. Ang pangalan ng kanyang ina na matagal nang iniwan ni Arturo. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Hinanap niya hindi ang mga salita, kundi ang mga numero, ang daloy ng pera. Binuksan niya ang mga bank transfer, ang mga payroll, at nakita niya ito. Malaking halaga ng pera na inilipat sa isang pangalang hindi pamilyar. Ricky Sandoval. Nakita niya ang mga bayad sa mga social media consultants na nagpapakalat ng mga pekeng review. Kinopya niya ang lahat sa isang maliit na USB drive. Bawat file ay isang pako sa kabaong ng imperyo ng kanyang ama. Nang bigla, narinig niya ang tunog ng elevator. Ang security guard. Dali-dali niyang isinara ang mga bintana. Kinuha ang USB at pinatay ang monitor. Nagtago siya sa ilalim ng malaking mesa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang sinag ng flashlight na gumagapang sa sahig. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali, umalis din ang gwardiya. Nakahinga siya ng maluwag. Kailangan na niyang makaalis. Kailangan niyang maibigay ito kina Josefina. Nang makalayo ako sa eskinita, ang una kong ginawa ay subukang tawagan si Jose. Hindi sumasagot. Si Maria, ganoon din. Nanginginig pa rin ako. Kailangan kong makarating sa kanila. Naglalakad ako ng mabilis sa isang madilim na kalye nang may isang lalaking tumatakbo mula sa kabilang direksyon. Nagkabanggaan kami. Sorry po, sabi niya. Enzo? Gulat kong tanong. Natigilan siya. Kayo po yung sa restaurant. Anong ginagawa mo dito? Tanong naming halos sabay. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na USB drive. Ebidensya. Laban kay Papa. Nanlaki ang aking mga mata. Ipinakita ko sa kanya ang video sa aking cellphone. Nagkatinginan kami. Sa gitna ng dilim at desperasyon, sa pagitan ng isang nagsisising ina at isang nagkasalang anak, isang alyansa ang nabuo. Hindi na kami nag-iisa. Kailangan nating ibigay to sa kanila. Sabi niya. Tumango ako. Habang kinukuha niya ang kanyang telepono para subukang muli, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa amin. Isang itim na van ang humarang sa aming daraanan. Mabilis itong huminto. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang dalawang lalaking nakamaskara. Hinila ako ni Enzo. Tumakbo kami. Ngunit ang kalye ay walang lagusan. Isang eskinita, isang dead end. Napapalibutan kami. Ang aming likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang itim na van ay nakaharang sa aming harapan. Wala nang matatakbuhan. Ang pagtunog ng cellphone ay parang isang alarma ng sunog sa gitna ng aming tahimik na pagluluksa. Hindi ko ito pinansin. Nakaupo lang ako, nakatitig sa kawalan. Ang aking mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Ngunit ang telepono ay patuloy sa pagtunog, paulit-ulit, desperado. Tay, sagutin niyo na, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay pagod. Baka importante. Walang gana kong kinuha ang telepono. Isang unknown number. Hello? Tay!
Isang boses ng babae na hindi ko inaasahan. Boses na puno ng takot. Tay, tulong! Si Enzo, kaya kami ni Enzo. Hinahabol kami. Natigilan ako. Carmen, saan ka naroroon? Hindi ko alam. Isang eskinita. Malapit sa may riverside. Tay, may ebidensya kami laban kay Arturo. Nasa amin ang lahat. At pagkatapos ay narinig ko ang isang sigaw at naputol ang linya. Eskinita, riverside, ebidensya. Sa isang iglap, nawala ang aking pagod. Ang dalamhati ay napalitan ng isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Isang nag-aalab na galit na nagbigay sa akin ng lakas. Maria! Sigaw ko. Kunin mo ang susi ng lumang pick-up. Tara na. Ano po? Saan tayo pupunta? Gulat niyang tanong. Basta, bilisan mo. Tumayo ako at kinatok ko ng malakas ang pinto ng kwarto ni Josefina. Hosa, lumabas ka dyan. Kailangan ka namin. Bumukas ang pinto. Si Josefina ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Si Enzo, si Carmen, nasa panganib sila. Nasa kanila ang ebidensya. Sabi ko nang mabilis. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng aking dalawang anak. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Ang pag-aaway ay nawala. Pinalitan ng isang layuning mas malaki kaysa sa aming mga sariling sakit. Sa loob ng ilang minuto, kaming tatlo ay nasa loob na ng aking luma at kinakalawang na pickup truck bumabagtas sa mga kalye ng gabi. Ang makina ay umuugong na parang sumisigaw kasama ng galit sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang aming dadatnan, ngunit isang bagay ang sigurado. Walang sino man ang maaaring manakit sa aking pamilya. Hindi na muli. Doon tay, turo ni Maria. Isang itim na van, nakaharang sa eskinita. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos ko ang lahat ng lakas sa silinyador. Ang pickup ay umungol at sumugod na parang isang galit na toro. Nakita kami ng mga lalaking nakamaskara. Nagulat sila. Huli na para sila'y makagalaw. Boom! Sinalpok ko ang gilid ng van ng buong lakas. Ang tunog ng nagkikiskisang metal ay nakabibingi. Umatras ako at sinalpok ko itong muli. Bumaba ang mga lalaki, galit na lumapit sa amin. Isa sa kanila ay may hawak na tubo. Dito lang kayo, sigaw ko sa aking mga anak at bumaba ako ng pick-up. Kinuha ko ang isang malaking tire wrench mula sa ilalim ng upuan. Jose! Narinig kong sigaw ni Carmen mula sa loob ng eskinita. Nang makita nila ako, dalawa sila laban sa akin. Sumugod ang isa. Sinalag ko ang kanyang suntok gamit ang aking braso at sinikmuraan ko siya. Bumagsak siya. Ang isa naman ay humampas ng tubo, ngunit nailagan ko ito. Ang mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. Ngunit hindi ako nag-iisa. Bumaba si Maria, may hawak na isang makapal na kahoy. Ipinukpok niya ito sa likod ng tuhod ng isa pang goon. Si Josefina, na nakakita ng isang tambak ng mga walang laman na bote ng beer, ay nagsimulang ibato ang mga ito na lumikha ng gulo at distraksyon. At mula sa eskinita, lumabas sina Carmen at Enzo. Si Carmen ay may hawak na takip ng basurahan na ginawa niyang panangga. Si Enzo, kahit may sugat sa braso, ay sinipa ang isa sa mga lalaki. Kaming anim, isang pamilya, magkakasama. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang paparating na sirena ng pulis. Isang kapitbahay marahil ang tumawag dahil sa ingay. Nagkatinginan ng mga goons, nagpanik, at mabilis na sumakay sa kanilang nayuping van. Mabilis silang umalis, nawala sa dilim. Naiwan kaming anim, humihingal, sa gitna ng kalye. Lumapit sa akin si Carmen. Jose, ayos ka lang? Tiningnan ko siya. Sa ilalim ng ilaw ng poste,
Nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng tumalikod sa akin. Ito ay ibang Carmen. Tumango ako. Ayos lang. Ate! Sigaw ni Josefina habang nilalapitan si Enzo na dumudugo ang braso. Diyos ko, Enzo! Pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit at itinali ito sa braso ni Enzo. Tumingin si Enzo sa akin, sa amin ni Maria. Patawad po, sabi niya. Lahat ng ito? Wag na ngayon, putol ni Maria. Ngunit sa kanyang boses, wala na ang galit. Tanging pag-aalala na lang. Nang dumating ang mga pulis, sinabi lang naming biktima kami ng isang random na hold-up. Hindi pa ito ang oras para isali sila. Sumakay kaming lahat sa aking pickup truck at nagmaneho palayo. Hindi kami umuwi. May isang lugar lang akong naisip na ligtas. Ang bahay ni Don Ricardo de la Vega. Ginising namin siya sa gitna ng gabi. Nang makita niya ang aming mga itsura, gulo, may mga pasa, ngunit nag-aalab ang mga mata. Agad niya kaming pinapasok. Sa kanyang malaking sala, inilatag namin ang lahat sa mesa. Ang video mula sa cellphone ni Carmen. Ang USB drive mula kay Enzo. Ang notebook. Ang mga resibo. Ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng piraso ng puzzle. Habang pinapanood namin ang video na nakuha ni Carmen, habang pinapakinggan namin ang paliwanag ni Enzo, unti-unting nabubuo ang lahat. Ang aming pamilya, na kanina lang ay watak-watak, ay ngayon nakaupo sa iisang mesa, nagkakaisa sa iisang layunin. Nagkahawak ng kamay sina Maria at Josefina. Tumango si Maria sa kapatid, isang kilos ng pagpapatawad at pag-unawa. Tumingin sa akin si Don Ricardo. Ito ay higit pa sa sapat para ipakulong siya habang buhay, Jose. Pero ang tanong, paano natin ito gagawin nang hindi niya kayo mauunahan? May biglang pumasok sa isip ko, isang ideya na mapanganib, ngunit perpekto. May isang malaking event sa industriya sa Biyernes ng gabi, hindi ba? Tanong ko. Ang Restaurateur of the Year Awards Night. Tumango si Don Ricardo. Oo, at si Arturo? Siya ang pararangalan ngayong taon. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kung ganoon, sabi ko, doon natin siya hahatulan, sa harap ng lahat, sa entablado na inaakala niyang sa kanya. Ang Restaurateur of the Year Awards Night ay isang dagat ng kinang at pagkukunwari. Ang mga chandelier ay mas maliwanag, ang mga alahas ay mas kumikinang, at ang mga ngiti ay mas peke kaysa sa hotel party kung saan unang gumuho ang mundo ko. Ngunit ngayong gabi, hindi ako isang bisitang naliligaw. Isa akong sundalo. Kaming lahat ay mga sundalo. Salamat sa impluwensya ni Don Ricardo. Nakapasok kami sa venue bilang mga extra na waiter at staff. Si tatay, sa kanyang uniforme, ay nagbabalat ng patatas sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid. Si Ate Maria ay tahimik na nag-aayos ng mga kubyerto sa mga mesa. Bawat kilos niya ay may kalkuladong plano. Si Nanay, si Carmen, ay nasa likod kasama ng ibang mga dishwasher, isang anino na handang lumabas sa tamang oras. At ako, kasama si Enzo, ay nakatuka sa pag-serve ng mga inumin. Ang aming mga puso ay sabay na kumakabog sa bawat pagdaan namin malapit sa technical booth. Handa ka na ba? Bulong ni Enzo habang nagkakasalubong kami malapit sa bar. Ang kanyang braso ay may benda na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumango ako at hinawakan ang kanyang kamay ng isang iglap. Lagi, basta't kasama kita. Sa wakas, nagsimula ang programa. Tinawag ang mga pangalan, nagbigay ng mga talumpati, at nagpalakpakan ng mga tao. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang tensyon ay halos hiniwan ng kutsilyo. At dumating ang sandali. And now, for our highest award, anunsyo ng MC. The 224 Restaurateur of the Year Award
goes to a true visionary, a pillar of our industry, Mr. Arturo de Villa. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Umakyat si Arturo sa entablado na parang isang hari, kumakaway. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamataas. Kinuha niya ang tropeyo. Humalakhak siya at nagsimula siyang magsalita. Maraming salamat sa karangalang ito. Simula niya, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong ballroom. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa integridad, para sa kalidad, at para sa pagtiyak na ang bawat customer ay laging ligtas. Iyon ang hudyat. Sa technical booth, ibinigay ng tauhan ni Don Ricardo ang signal. Ipinasok niya ang USB drive ni Enzo sa system. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado, maliban sa isang malaking screen sa likod ni Arturo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkalito. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere sa screen. Isang madilim na eskinita, isang lalaking pamilyar ang mukha. Si Ricky, ang aming dating kusinero, at isang boses na malinaw. Boss, okay na. Tapos na ang trabaho. Wasak na sila. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng buong audience. Natigilan si Arturo. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Sigurado, walang ebidensya. At ang huling eksena, ang close-up ng screen ng telepono ni Ricky na malinaw na ipinapakita ang pangalan, Boss Arturo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang video ay natapos, ngunit ang imahe ng pangalan ni Arturo ay nanatili sa screen. Bago pa man siya makabawi, isa pang file ang lumabas. Ang mga bank transfer, ang mga pekeng payroll, ang lahat ng ebidensya ng kanyang pandaraya. At pagkatapos, bumukas ang ilaw sa gitna ng audience, nakatutok sa isang tao. Si Nanay, si Carmen. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na bilang isang dishwasher, kundi bilang isang saksi. Ako po ang kumuha ng video na yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas, amplified ng isang mikroponong inabot sa kanya. At kaya niya ginawa ang lahat ng yan dahil sa ginawa niya sa amin 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Enzo, ang aking Enzo. Naglakad siya papalapit sa kanyang ama, na ngayon ay parang isang estatwang, hindi makagalaw sa gulat at galit. Kinuha ni Enzo ang isa pang mikropono. Ang lahat ng nakita ninyo ay totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Siya ang sumira sa pamilya Reyes noon at siya ang sumisira sa kanila ngayon. At ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa kasakiman at takot na malaman ng mundo ang kanyang mga kasalanan. Anak, anong ginagawa mo? Halos pautal na, sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ginagawa ko po ang tama, Papa, sagot ni Enzo. Isang bagay na hindi niyo kailanman itinuro sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis na pinangunahan mismo ng isang hepe na kaibigan ni Don Ricardo. Naglakad sila ng diretso papunta sa entablado. Ang mga kamera ng media na kanina lang ay kumukuha ng kanyang tagumpay ay ngayon nakatutok lahat sa kanyang pagbagsak. Arturo de Villa, sabi ng hepe, inaaresto ka namin para sa maraming kaso, kabilang na ang frustrated mass murder, business sabotage at pananakot. Sinubukan niyang manlaban. Sumigaw siya. Nagbanta siya. Ngunit walang nakinig. Pinusasa nila siya sa harap ng industriyang minsan niyang pinagharian. Habang dinadala nila siya paalis, ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ko. Ang mga yon ay hindi na mata ng isang hari, kundi mata ng isang talunang demonyo. Puno ng galit at puno ng pagkatalo. Nang mawala na siya, ang katahimikan ay nabasag ng isang palakpak.
si Don Ricardo. Pagkatapos ay sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng palakpakan. Hindi para kay Arturo, kundi para sa amin. Para sa katotohanan. Sa gitna ng lahat, hinanap ng aking mga mata si tatay, si ate, at si nanay. Lahat sila ay nakatingin sa akin at kay Enzo. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pagtanggap, ang pagmamalaki. Nilapitan ako ni Enzo at niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos na, Diyosa, bulong niya. Tapos na. Niyakap ko siya pabalik. Hindi, sabi ko, habang nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nang paalis na kami, lumingon si tatay kay Nanay Carmen. Ang 2 taong pinaghiwalay ng takot at panahon ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Walang nagsalita. Dahan-dahan, iniabot ni tatay ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos. Ngunit sa kilos na yon, 20 taon ng sakit ang nagsimulang maghilom. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang mundo ay muling umikot. Ang dilim ay napalitan ng liwanag. Ang Maria and Josefinas ay muling nagbukas. Sa unang araw, ang pila ng mga customer ay umabot hanggang sa kabilang kanto. Hindi lang sila mga taong naghahanap ng masarap na pagkain. Sila ay mga taong gustong maging bahagi ng aming kwento. Mga taong naniniwala sa katotohanan. Ang aming restaurant ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay naging isang simbolo. Isang simbolo ng katatagan, ng katapatan, at ng pag-asang laging may liwanag pagkatapos ng bagyo. Ngayong gabi, pagkatapos magsara, kaming lahat ay nakaupo sa iisang mahabang mesa sa gitna ng aming munting paraiso. Ang mesang ito na minsan ay naging saksi sa aming mga pag-aaway at pagdududa, ay ngayon puno ng tawanan. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Maria, ang aking matatag na panganay. Nakikipag-asaran siya kay Enzo na parang matagal na silang magkakilala. Nawala na ang kunot sa kanyang noo, napalitan ng isang nangiting bihira kong makita. Sa tabi niya, si Josefina, ang aking bunso, ay nakasandal sa balikat ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Nakita ko sa kanila ang isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matibay pa sa bakal. At sa aking tabi, nakaupo si Carmen. Hindi na siya ang anino na nagtatago sa kusina. Ang kanyang buhok ay maayos na. Ang kanyang mga damit ay bago na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot at pagsisisi. Ang naroon na lang ay kapayapaan. Hindi naging madali ang lahat. Nagkaroon kami ng maraming pag-uusap. Mahahabang gabi ng paglalabas ng lahat ng sakit na naipon sa loob ng 20 taon. Walang mga shortcut sa pagpapatawad. Ito ay isang mahabang daan na kailangan naming lakbayin ng magkasama. Jose, bulong niya sa akin. Habang pinapanood namin ang mga bata, tumingin ako sa kanya. Masaya ako, sabi niya. Kahit hindi na maibalik ang nakaraan, masaya akong makita silang ganito. Ako rin, sagot ko. At sa pagkakataong ito, totoo na ang nangiti ko. Hindi natin mababago ang kahapon, Carmen, pero maaari nating simulang muli ang ngayon. Hindi na kami muling magiging mag-asawa sa paraang tulad ng dati. Masyado ng malalim ang sugat, ngunit natagpuan namin ang isang bagong uri ng pagsasama. Isang pagsasama bilang 2 magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Bilang 2 taong nakahanap ng kapatawaran sa isa't isa at sa kanilang mga sarili. Tumayo ako at kinuha ang isang bote ng alak. Isang tagay, sabi ko, at lahat sila ay tumingin sa akin. Itinaas ko ang aking baso. Para sa mga bagong simula, sabi ko, habang tinitingnan ko sina Josefina at Enzo. Para sa katapangan, dugtong ni Maria, habang nakatingin kay Carmen. Ngumiti si Carmen. Para sa pagpapatawad,
At si Enzo, itinaas din ang kanyang baso. At para sa pamilya. Para sa pamilya. Sabay-sabay naming sabi. Habang nagkakatuwaan sila, dahan-dahan akong lumabas at umupo sa isang upuan sa labas ng restaurant. Tumingala ako sa mga bituin. Naalala ko ang mga gabing halos sumuko na ako. Ang mga gabing ang tanging kayakap ko ay ang aking mga luha. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na karitonero na tulad ko ay makakarating dito? Naramdaman kong may tumabi sakin. Si Maria. Okay lang po kayo, Tay? Tanong niya. Tumango ako. Higit pa sa okay, anak. Alam niyo, Tay, sabi niya, habang nakatingin din sa langit. Naisip ko, siguro tama si Josefina. Siguro may mga bagay talagang itinadhana. Ano ang ibig mong sabihin? Na siguro, kailangan nating pagdaanan ang lahat ng yun. Ang pag-alis ni Nanay, ang panloloko ni Don Arturo, ang pagdating ni Enzo. Siguro, lahat ng yun ay mga pagsubok para patibayin tayo, para ihanda tayo para sa tunay na tagumpay. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Ang aking panganay, na dati napakatigas, ay natututo ng tingnan ang mga kulay sa pagitan ng itim at puti. Siguro nga, anak, siguro nga. Tumayo na kami at pumasok sa loob. Ang tawanan ay hindi pa rin humuhupa. Si Josefina ay nagkukwento tungkol sa plano nilang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina, habang si Enzo naman ay nangakong tutulong sa restaurant. Si Carmen ay naglalabas ng isang platong leche flan na siya mismo ang gumawa. Pinanood ko silang lahat. Ang aking pamilya. Hindi perpekto, pero buo. Dito, sa gitna ng ingay ng kanilang kaligayahan, naintindihan ko na ang lahat. Ang tunay na pamana na iiwan ko sa aking mga anak ay hindi ang restaurant na ito o anumang perang may ipon ko. Ang tunay kong pamana ay ang kwentong ito. Isang kwento ng isang amang hindi sumuko, ng mga anak na lumaban ng may karangalan, at ng isang pamilyang natutong magpatawad at magmahal muli. Ito ang pamana ng puso. At ito ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang sirain ng sinuman.